Here's the only faceless YouTube automation blueprint that you need na pwedeng makatulong sa iyo to earn $700 in just 1 month. Hindi mo na kailangan bumili ng mga binibenta nilang one-on-one coaching, mentorship, groups. This blueprint will 100% help you how to start on faceless YouTube automation. Kung gusto mo mag-start sa paggawa ng faceless content, kailangan panoorin tong video na to. So bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, nag-upload ako ng mga tutorials na makakatulong sa inyo sa pag-start nyo sa faceless YouTube automation. So let's get straight to the point. So itong faceless YouTube automation blueprint, this is a step-by-step guide kung paano nga ba talaga mag-start sa faceless YouTube automation. Okay, let's get started. Finding the right niche. Sa pagpili ng niche, you can go with the evergreen niche. Ito yung mga niche na hindi nagbe-base sa virality. So simula noon hanggang ngayon, patok pa rin yung mga niche na to. Ano nga ba yung mga niche na yon? Finance, ayan. Fitness, makikita pa rin kayo ng mga shorts about fitness, finance, self-improvement, relationships, ayan. Fashion, yan, marami pa rin gumagawa niyan. Gaming, o kaya naman, pwede ka din gumamit ng trending niche. Ano naman yung mga trending niche? Yung mga niche na trending ngayon. Mga brain rot, ba? Wala naman ganyan dati. Ngayon, meron na. Yun yung mga trending niche. Compared sa evergreen niche, meron na sila noon pa. Pero until now is working pa rin yung niche na to. Sa paghahanap ng niche, tinuro ko noon kung paano kayo maghahanap ng niche. You should check kung every upload ba is nag-gain ng views. Actively going viral. Always check that. Kung hindi nyo pa napapanood yung iba kong video kung paano maghanap ng niche, you can just go to YouTube. Punta kayo ngayon sa shorts. Gumamit kayo ng incognito. Tapos YouTube. Punta kayo sa shorts. And then you will see a lot of YouTube shorts na trending right now. Ang gagawin nyo lang is maghahanap lang kayo ng mga faceless content. Sa tingin nyo is kaya nyo i-recreate o kaya nyo maggawing much better. For example, this one. This is Ronaldo versus Ronaldo Jr. Height. Ayan. They're just comparison lang naman siya. Kung marunong ka mag-edit, that's a good content. Ito. This is an AI video. Yan. Ganun lang paghahanap ng niche. Yan, katulad nga sinabi ko, always be better. If you're going to recreate something, always be better. Why? Siyempre, bakit kanila papanoorin kung marami ng ganong type of content? Make it better. Ito yung sinasabi ko sa mga video ko dati, na you should combine 2 old niches to create new niche. Sarap kayo sa mga lumang trending. Pagsamahin nyo to make a new content, to make a new niche para sa channel nyo. After that, nakahanap kayo ng niche mo. Ano kailangan kong gawin? What's next? Mayroon na akong niche. Nakagawa na ako, nakaisip na ako. List your competitors. A lot of people, maraming nagbabaliwala nito, pero this will help you. Why? You should check your competitors kung they are still gaining views on that type of niche, kung paano nila ginagawa yung mga video nila, kung paano nila ine-edit, and sa tingin mo anong dapat idagdag doon to make it better. Huwag nyo rin babaliwan, always look for smaller channels that are gaining a lot of views. May something sa ginagawa nila, kaya kahit small channel pa lang sila is they are gaining views na, nag-trending na sila, nag-million views na sila. Diba, mas mabilis yung kanilang growth compared sa mga bigger channels. Maraming hindi gumagawa nito. Madali na naman maghanap ng competitors eh. Kunyari, shorts, punta kayo sa shorts. Kung kunyari gumagawa ka ng mga basketball commentary videos, so ano mong gagawin is like mo yung video nila, mag-subscribe ka sa kanila, and then pag scroll down ka lang, makakita ka ng mga similar channels to that niche. Isa rin makakatulong sa'yo is kung saan nila kinukuha yung mga videos nila na pwede mo din pagkunan. Okay, after na nalista mo na yung competitors mo, meron ka ng niche. Ano kailangan gawin? Siyempre, you should start creating your channel. You should start branding, creating the brand of the channel. Channel name, username, profile picture, banner. Maraming nagbabaliwala nito, pero yung branding ng channel mo, if mukha siyang professionally made, mas madaming
taong magi-stay sa channel mo. Mas marami they will feel they are connected with you. Diba? Always make sure na make it simple and unique. Wag niyong masyadong pahirapan yung sarili niyo sa pag-iisip ng username, channel name. Just make it simple, easily to remember, unique, 1 to 2 words lang. Ganun kahaba. Hindi siya sobrang broad, sobrang kunyari football videos. Yun yung channel name mo. Diba? Make it more unique. Kunyari, for example, this one, Zball. That's it. Zball. Yun na. Simple, unique, easy to remember, shorts. Tapos yung logo niya, bilang. Don't make it complicated. Sige, maghanap pa tayo ng isang sample. Don't complicate things. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Poseidon ranks. That's it. Let's start with the ranking niche. Sino na sa ironic. Simple, short, easy to remember. Ganun lang. O kaya naman si ranking Mamba. Mamba ranks pala. Mamba ranks. Simple, short, easy to remember. Ganun lang kadali. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Don't complicate things. Kung ano yung pumasok sa isip niyo, baka pwede na yun. Ito. Snook. Si Snook. Drew. Yeah. Mindforge. Yeah. Team Teller. Villain Catcher. Don't complicate things. Make it short. Make it catchy. Make it unique. Kung maggagawa naman kayo ng profile picture at gagamitin nyo si ChatGPT, you always make sure to add, create a branding for this channel. Kung ano yung channel name. And then, explain nyo lang kung ano yung gusto nyo. Kunyari, ang main color nyo is black and white. Yan, magagawa na siya ng branding around that color. Hindi na kayo mahihirapan. Posting and testings. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Try different ideas or editing style and then posting time. Kasi maraming gumagawa ng scheduling their post. For me, walang problema doon kung doon ka nag-gain ng views talaga. Pero kung nag-iisimula ka pa lang, test the waters. Always test the waters. Test mo kung this time, magpo-post ka ng 7 a.m. pero hindi ka nag-gain ng views. So, try mo mag-post naman ng different time. Test mo lagi yung waters kung saan ka papatok. After nun, try different ideas or editing style. Dito pumapasok yung pag-list mo ng competitors mo. Once alam mo na, kilala mo na kung sino yung mga competitors mo, syempre pwede mong panoorin yung videos nila and then pwede mong kopyahin yung editing style nila or pwede mong gawing better. Isa pa sa mga most commonly errors na ginagawa ng ibang creators is yung hindi pagdo-double up sa trending videos. Once may nag-viral kang videos, try to double it up. Gawin mong doble. For example, I created basketball commentary. Meron akong isang channel na basketball commentary. And then nag-trending siya kay Bronny James. Nag-trending siya. Yung isang video ko nag-trend, naging 13 million views about Bronny James. Ang gagawin ko, I will double the content around Bronny James. Kasi doon ako nag-trending eh. 'Di ba? Huwag kayong don't create new content kung alam mo naman na dito sa content na to, dito ka nag-gain ng views. Bakit mo gustong baguhin? Ang gusto mo dito is to gain views. Right? Ma-monetize na mas mabilis. So, huwag niyong patayin yung channel niyo. Double niyo yung content na kung saan kayo nag-trending, kung saan kayo nag-gain ng views. Double it up. Doblehin niyo. Make more content. Make more content around that topic. Kung saan nag-work, and then good. Focus on that topic. Last but not the least, ito yung pinaka-most important thing, syempre. Marami na nagsasabi nito, stay consistent. Sobrang gasgas na tong word na to. Pagiging consistent. Basta post everyday. Okay na ako doon. Post everyday. 1 video per day. O kaya naman 2 video per day. Kung kaya nyong gawing consistent yon. Lalo na kung big channel na kayo. Try to double the videos. Siyempre, double the videos, double the views. Yun lang yun. Etong blueprint na to, para sa mga nagsisimula, kung hindi nyo pa alam kung paano saan kayo anong dapat yung gawin, kung saan kayo dapat mag-start. Hindi ko i-spoon feed sa inyo na ganitong niche ang dapat mong gawin, ganito dapat yung yung mga sinasabi nilang one-on-one mentoring, coaching. I'm teaching you guys. Kung familiar kayo sa quote na give a man a fish and you feed him for a day, or teach a man to fish and you feed him for a lifetime. That's what I'm doing. I want you guys to learn kung paano nga ba talaga umiikot ang faceless YouTube automation.
Yun naman talagang main focus na itong channel na to is to share kung ano ba yung natutunan ko. Marami kasi ako nababasa na they are purchasing mentorship na bumibili sila ng coaching sa pagkamahal-mahal na presyo. You can follow this blueprint and then watch my other videos, apply that to your channel, and I'm sure you will be successful in this YouTube automation journey. Anyway, that's it for me. Kung may natutunan kayo dito sa video na to, you should give it a like, share, or subscribe. If this video reach 100 likes, mag-upload tayo ng bagong niche. Mag-upload tayo ng bagong niche ideas. This is only ideas. Hindi ko sinasabing ito yung gawin nyo. This is only niche ideas na sa tingin ko is doing good and doing great right now. Lalo na sa bagong update and policy ni YouTube. That's it for me today. Kung natapos itong video na to, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli for our next video. Peace out.